Good morning. Good morning mga boss. So, andito kami ngayon sa labas. Ito, kasama ko si Clay. Hi, good morning guys. Yan. So, ngayon mga boss, no, ang lakas na ng hangin dahil paparating na po yung bagyong uwan. So, kaya doble ingat po tayo mga boss, no. So, maghanda po kayo diyan, especially sa bandang Luzon dahil diyan talaga yung yung mata ng bagyo. Ayan, so ngayon mga boss, no, isang topic natin mga boss ay ano yung isang bagay na dapat mong isalba before and after the typhoon. Ako nga pala si Roger Silvito mga boss. Isang store at ngayon nagsusupply na po tayo ng mga computer parts nationwide. So ayan mga boss, no, ma-share ko lang sa inyo mga boss, meron kaming isang kliyente na private company, no. Meron silang in-order sa amin na laptop and then medyo meron lang misunderstanding sa transaction dahil gusto kasi ng boss nila na mapadali yung shipment ng mga item. Kaso last week meron kasing bagyo, yung bagyo Tino. So delayed talaga yung shipments and then ayun, yung ginawa lang ng tauhan ko is syempre in-inform lang namin talaga sila na hindi talaga namin control yung mga ganong bagay na especially no sa shipments, yung mga delayed kasi malaking factor dyan is yung weather talaga. So we don't have any control on the weather, especially mayroong malakas na bagyo. So yun yung isang cause talaga bakit delay yung shipment. Medyo nagalit talaga sila, pero importante dito is napaliwanag namin ng mabuti na ganun talaga, meron mga ganong instances na meron mga delay and then babawi na lang kami sa next order nila. So far parang naintindihan naman ng client namin. So ayun, sa topic natin mga boss, no, ito yung isang bagay mga boss na dapat natin i-secure before and after the typhoon. At ang isang bagay na yan mga boss ay yung relationship natin sa customers natin. So like ngayon mga boss, merong paparating na bagyo. Mandatory ko talaga sa mga tao na dapat meron kayong abiso, meron kayong advice sa mga customers natin na possible na may mga delayed shipments. Ayan, and then possible na hindi rin kami makareply agad dahil baka hindi pa kami makapagtrabaho after the typhoon. So ayan, sobrang lakas na ng hangin ngayon mga boss. So estimated ko siguro tonight meron ng uulan na talaga to hanggang bukas. Ayun yung ginagawa namin mga boss, na before the typhoon is binibigyan namin sila ng proper expectation na due to the super typhoon possible na malaki yung chance na delayed talaga yung shipments and then mawalan tayo ng kuryente or ganun man, so hindi tayo makapag-reply. So yun yung isa sa preparation namin. And then pangalawa mga boss, after the typhoon, syempre kung meron kayong mga delayed shipments, syempre dapat babawi din kayo sa mga dapat unahin mo yung mga orders nila, unahin mo yung mga concerns nila, in that way hindi talaga masira yung relationship nyo. Yan yung mga iilan sa mga ginagawa namin para ma-protect namin yung relationship namin with our customers. And then isa sa mandatory ko rin sa mga tao, never provide false promises sa mga customers natin. So mas maganda na magbigay tayo ng allowance. So kunwari yung shipment coming from Manila is around 1 week, so sinasabi namin sa customers namin 1 to 2 weeks at least meron kaming allowance. So ganun yung mandatory ko talaga sa mga tao dahil pag nagbigay ka kasi ng expectation sa mga customer mo, yun yung tatatak sa utak nila, and then doon yung doon nagkakasimula na magkaka problema
So ayun, sinishare ko po yan sa inyo mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss na customer relationship talaga yung isa sa pinaka-importante na kailangan natin tignan before and after the typhoon. Dahil without customer, then wala tayong benta, di ba? So ayun, sana no, during these trials, during this typhoon, mag-ingat kayo dyan and protect yourselves. And let us pray mga boss na sana safe tayong lahat. So ayun na mga boss no, mag-ingat po kayo dyan and see you on my next vlog mga boss. Bye bye!